Igan, planuhin na ang biyahe kung uuwi ng probinsya para sa Semana Santa. Bukod sa tumaas na pamasahe, nabawasan daw ang inaasahang babiyahing bus sa PITX. Live mula sa Parañaque, may unang balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, hindi pa ganoon karami ang mga pasahero rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, pero may pailan-ilan na babiyahe na raw ngayong umaga pauwi ng kanilang probinsya para makaiwas sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa Semana Santa. Milyon-milyong pasahero ang inaasahan sa PITX ngayong Semana Santa. Pero ayon sa pamunuan ng PITX, mas kaunting bus ang babiyahe dahil sa paglobo ng presyo ng petrolyo. Nagtaas na rin ang presyo ng tiket ng bus kaya mas mabigat sa bulsa ng ilang pasaherong nakausap natin. Sabi nila, titiisin daw muna nila ang taas presyo dahil makabuluhan naman ang dahilan ng biyahe nila. Sasagarin na lang daw nila ang Holy Week break para masulit ang bayad nila sa tiket. May iba na pwede naman daw sanang magmaneho pa uwi ng probinsya pero mas wais daw sa budget na sumakay na lang ng bus para hindi na kailangan magpakarga pa ng petrolyo. Igan, tiniyak naman ng pamunuan ng PITX na kung sakaling kulangin ang biyahe ngayong Semana Santa, handa naman daw magdagdag ang mga bus operator. Yan muna ang latest mula rito sa Parañaque. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Posible raw sumipa sa mahigit 500 piso ang kada kilo ng karning baboy. Isa yan sa mga pinangangambahan ng Department of Agriculture kapag nagpatuloy pa ang mega oil price hike. Sa tansya ng kagawaran, halos 60% ang posibleng itaas ang presyo ng karning baboy. Sa ilang palengke sa Quezon City, nananatiling mataas ang presyo ng baboy. Nasa 400 pesos na per kilo ng pork liempo sa Mega Q-Mart, habang 320 hanggang 340 pesos sa iba pang parte ng karning baboy. Sa Kamuning Public Market, 380 pesos ang kada kilo. Ayon naman sa grupong Sinag, hindi aabot sa anilay worst case scenario ang presyo ng baboy. Nasa 185 to 190 naman daw ang farm gate price ng baboy, kaya nasa 340 hanggang 350 lang dapat ang presyo nito. Nangambang ilang nagtitinda na magiging matumal ang kanilang benta sa karning baboy kapag lalong tumaas ang presyo nito. Ang ilang mamimili, maghahanap daw ng pamalit sa baboy kung patuloy na magtataas ang presyo. Nako, number one maapektuhan, alam mo, yung mga nagtitinda. Kasi nagbabayad kami ng pwesto. Pag hindi kami nagtinda, mawawala pwesto namin. Siguro hihinto muna tayo sa baboy, baka mag-shift. Pero chicken din, alam ko tumaas din eh. So, siguro kung ano mas mababa, doon muna tayo, or gulay or fish. Sa iba pang balita, bukas daw ang China sa pakipag-usap sa Pilipinas para sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Inihayag ito ng Chinese Embassy matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na baka panahon ng pag-usapan muli yan dahil sa epekto ng giyera sa Middle East. Dagdag pa ng embahada ang pagsasantabi ng mga hindi pagkakaunawaan ang tamang daan para sa kapayapaan. Pareho nila itong pakikinabangan ng Pilipinas sa China. Dati na raw may malalim na talakayan ng Pilipinas sa China para sa joint oil and gas development at umusad naman daw ito. Mananatili raw bukas ang China sa dialogo hanggat ipinapakita ng Pilipinas ang sinseridad nito. Sagot naman dyan ng Malacanang, lagi namang sinsero ang Pilipinas sa pakikipagnegosasyon. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ang Pilipinas ay laging sincere sa pakikipag-usap, pakikipagnegosasyon. Kung anuman po ang maaaring idulot ng anumang negosasyon at ito ay magiging maganda para sa Pilipinas, yan naman po ay hindi tututulan ng Pangulo. Ang posibilidad ng joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China, suportado ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Malaking tulong daw ito para magkaroon ng stable at mas abot kayang enerhiya sa bansa. Kasabay ng tag-init, iinit din daw ang pagpapanagot sa mga sangkot sa issue ng flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ngayong tag-init, iinit, sinasabi ko sa inyo. Marami yan, maraming susunod yan. Di naman dinitalye ni Remulla kung anong latest sa isinasagawa nilang investigasyon
sa flood control projects o kung may makukulong na bang mga opisyal ng gobyerno. Kaugnay naman sa malapit na mag-expire na freeze order sa assets at bank accounts sa mga sangkot sa kontrobersya, sinabi ng Office of the Ombudsman, hindi pa rin magagalaw ang mga ari-arian dahil sa mga inilabas sa Asset Preservation Order ng Manila Regional Trial Court. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.